totoo lang. O ngayon, handa na po kayo mag-usap tayo sa totoo, mga kapatid? Totoo na sa Biblia. And I say unto you that the Bible or religion or things that pertains to God and holiness is an exact science. Ang Biblia po ay isang exact science. Wala po akong, siguro kung gusto nyong itry, hindi ako naniniwala na ang relihiyon, sabi nyo iba, oh, yan ay ka-relihiyon, walang kwentang usapan yan. Bakit daw po walang kwentang usapan na relihiyon? Kasi ang relihiyon pag pinag-usapan, walang katapusan. Meron ho. Wala raw katapusan, meron po. Hindi mo malaman kung sino tama. Meron ho, malalaman mo. Hindi pwedeng hindi mo malaman. Eksakto po ang Biblia. Ang katunayan ng Biblia, eksakto, 22:18 ng Apokalipsis. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nangakasulat sa aklat na ito. Basahin natin sa hiligay nun yan, kapatid. Ako nagapaandam sa tagsakatawo nga nagapamati sang pulong sang tagna sining tulunan. Kun ang bisan sino nga tawo magdugang sa ila, ang Dios magadugang sa iya sang mga kalalatan nga nasulat sa sining tulunan. Kag kun ang bisan sino nga tawo mag-iban sa mga pulong sang tulunan sining tagna, ibanon sang Dios ang iyabahin sa kahoy sang kabuhi, kag sa balaan nga banwa nga nasulat sa sining tulunan. Kita nyo, eksakto Biblia. Ayaw ng Diyos dagdagan, ayaw niyang bawasan. What does it mean when the Bible say, you must not add or you must not deduct or subtract from it? Ibig sabihin, eksakto yan. Pag binawasan mo kasi yan, hindi na tama. Pag dinagdagan mo, hindi na rin tama. Parang ganito, mga kapatid, scientifically speaking, if the earth will be a little farther from the sun or a little nearer to the sun, then it cannot be as it is now. A little farther, then we will all freeze. A little nearer to the sun, then we will all melt. We will all be consumed by fire. Ngayon ho, sa panahon natin, napakalalaking forest fires ang nangyayari sa mundo. Yung pong forest fire sa Africa, wala naman pong pinag-umpisahan sigarilyo yun eh. Dito sa atin, yung sigarilyo tinatapon, pinag-uumpisahan ng sunog. Sa Africa, yung mga kagubatan doon, wala naman nagsisindi ng sigarilyo ron eh. Ba't nasusunog? Matindi na kasi init eh. Di ba? Matindi init because of the heat of the sun. Very fragile na yung yung combustible materials eh. Sandali nagsisindi. Ano ibig ko pong sabihin? Ang mundo, dalhin mo ng mas malapit sa araw, delikado. Ilayo mo naman ng mas malayo, magyeyelo na tayong lahat dito. We will freeze. Ibig ko sabihin, eksakto lang yung araw, yung layo ng earth sa araw, eksakto lang po yan. Sa siyensya, kailangan that distance must be maintained. Kaya hindi umaalis ang mundo ron eh. Ikot siya ng ikot sa araw. Doon siya ron, the same path ang tinatravel niya in space to maintain its position in space. Ang Diyos pong gumawa niyan ay eksakto. Ano palagay nyo yung kanyang turo? Hindi eksakto? Iba-iba? Yan. Yan po ang pinag-uusapan natin ngayon. Kailangan po eksakto. Pag sinabi na Santa Cena sa umaga, mali yun. Ang Santa Cena, banal na hapunan. Pag hapunan, saan ginaganap? Di ba sa gabi? Saan ka nakakita na nag-Santa Cena, naghapunan sa almusal? Wala sa isip yun. Sana hindi po ganun tayo.
Pag totoo, doon tayo sa totoo, kay masaktan ka, kay masaktan ng tatay mo, kay masaktan ng nanay mo, basta totoo, kailangan doon tayo maninindigan sa totoo. Dapat totoo lang. Huwag tayong maniniwala, basta totoo lang. O ngayon, gusto nyong malaman totoo, mga kapatid? Ang totoo nasa Biblia. Hindi ka manghuhula, hindi ka mangangapa. O sabi nung iba, yan kang Biblia na yan, lipas na yan. Hindi lipas yan, ano? Yung hindi mo pa natutuklasan, nandyan na eh. Even before the world was discovered to be round, it is already in the Bible. As early as 2,600 years ago, the Bible tells us an account that the earth is round. But it was only seen by cameras from the Apollo 11 spacecraft that the earth is round in 1969. Noon lang nakakunan ng retrato na buong-buo ang mundo mula sa buwan, nakunan ng retrato, buo pala ang mundo'y bilog. Pero 2,600 years even before the birth of Christ, nakasulat na sa Biblia, hindi pa naiisip ng tao, the earth is round. 40:22 of the book of Isaiah says, it is He that sitteth upon the circle of the earth. So, the earth is round. God seated upon the circle of the earth. That is the prophecy of the book of Isaiah, which was written 600 years before the birth of Christ. Hindi ba totoo ngayon yan? Hindi ka pa nga pinapanganak, nasa Biblia na yan, paano naging luma ang Biblia. Ang Biblia, lahat ng impormasyon